O, masayang araw po, mga ka-PL. Ayan na, si Mig Subiri. Nagpapaliwanag na sa mga kababayan niya kung sa Bukidnon. Ha? Nagpatawag po ng media. Ayan po ang kanyang press briefing. Humihingi na nagtawad sa mga kababayan niya. Ha? Humihingi na rin siya ng tawad sa lahat ng mga bumoto sa kanya. Nakaramdam din sa wakas. Guys, umepekto na. Nakita niya na ang napakaraming komento ng mga Davao, hindi lang Davaoenyo, Mindanawan, lalong-lalo na sa mga taga Bukidnon na kababayan nila. 'Di ba? Baka nga sa lugar nila usap-usapan na sila 'di ba? Baka nga may mga naririnig na silang mga hindi magagandang salita laban sa kanila. Kaya ayan, hindi na nakatiis. Nagpaliwanag na, humingi pa ng pasensya. Pag ang tao, humingi ka ng pasensya, tinatanggap mo may kasalanan ka. Di po ba? Alam mo may kasalanan ka. Mahirap man aminin, kaya ang gagawin mo, hihingi ka na lang ng pasensya. Di ba? Ito na po yung video niya, mga kababayan. Panoorin na po natin. Bisaya po ito. Huwag po kayong mag-alala. Itatagalog ko, mga kababayan, ha? Habang sinasabi niya, ipapaliwanag ko po. Ita-translate ko yan sa Tagalog para lahat po tayo masaya at matawa. Dito po sa mga sinabi niya. Okay, eto na ho. Simulan na po natin, mga kababayan, para ho kayo hindi ho mainip. Eto na. Nagmahay o nasubukan ako na wala ko niuban sa majority group, pasaylohin ko ninyo. Ayan, sa lahat daw po, mga kababayan, ng mga nadismaya at nagalit sa kanya na hindi siya sumama sa majority group, patawarin nyo daw po siya. Ayan, hindi lang po yan sa mga kababayan niya, ha, sa Bukidnon. Sa mga sa mga nakakaintindi ng Bisaya, ibig sabihin mga taga Mindanao, ayan. Especially Mindanao. Kasi taga Mindanao to mga taga Cebu na rin. Sa mga katagalugan na rin, di ba, mga kababayan, ang mga bumoto at nagtiwala sa kanya. In general na yan, kasi humihingi siya ng sorry, di ba? Hindi lang naman isang tao ang nagalit sa kanya, hindi lang naman yung taga Mindanao lang, hindi lang yung taga Bukidnon. Siyempre, lahat po, buong Pilipinas, binoto ho yan kaya nga naging senador yan Di po ba? Kaya para sa lahat na yan, kahit pa Bisaya ang lingwaheng ginamit niya. Okay, eto na. Kaya na ako makigtrabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na daw po makipagtrabaho kahit sa hindi niya kapartido. Tulad niyan, yung kasama niya ngayon dyan sa minority, totoo, hindi niya po mga kapartido yan, mga kababayan. Napilitan lang siya dyan dahil sa kadahilanan na di umano dahil sa 4 na senador na nagtampo siya. Nagtampo siya sa 4 na senador na nagkudita daw sa kanya, nagkudita. Mamaya malalaban niyo po sa dulo. Ito na. Kaya na ako mag-istorya sa mga dili na ako kaparehas o gitahonan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Ayan, mga kababayan, sabi niya, kaya niya rin daw po makipag-usap sa mga hindi niya kaparehas. Sa mga hindi niya, siyempre hindi niya kapolitika o hindi niya kakulay sa politika, kaya niya rin daw po makipag-usap. At nagawa na daw po nila ito noon pa, mga kababayan, noong panahon pa lamang ng One Bukidnon. Okay, repaso tayo. Sabi niya, sa mga nagagalit sa kanya, nagsusorry siya. Kasi kaya niya lang daw po makipagtrabaho sa mga hindi niya
kapartido o kasama o kaibigan sa politika. Ayan. Pangatlo, kanya makipag-usap sa mga katulad dito, itong nabanggit ko, pangalawa, yung mga hindi niya kapartido. Ayan, parehas lang yan. At itong pang-apat, mga kababayan, ato ang sabi niya, nagawa na nila noon yan, ha? Noon pa, sa panahon pa ng Juan Bukidnon. Parang balimbing man ang datingan, sir. Di ba? Dapo dito, dapo doon, walang sariling prinsipyo. Ha? Ano ba tawag sa ganyan, mga kababayan? Ha? Maliban doon sa pagiging, baliktarin, o traidor, o di ba? O, tuloy. O, name-personal. Ayan, name-personal. Okay, tuloy. Kaya ang politika, kinahanglan adunay gihapon respeto, pagtinabangay o delikadesa. Okay, ano daw? Dapat daw ang politika, meron pa rin daw pong pagtutulungan at delikadesa. Ayan. Pagtutulungan, kahit daw magkaiba kayo ng partido, magkaiba kayo ng kulay, o kailangan pa rin daw po kayong magtulungan. Ayan. At merong delikadesa. Kaya niya makipagtrabaho sa mga hindi niya kapareha. Ayan. Tapos ngayon, meron ng mga nabanggit mga kababayan na tulungan. Ayan, ha? Ano po pinagtutulungan nyo dyan sa mga bago mong hindi ka partido noon, nakasama mo na ngayon na nakipagtrabaho ka na sa kanila? Ano pong trabaho inyong pinagtutulungan, sir? Nagtatanong lang po kami, hindi po namin kayo binabastos, huwag nyo pong lalagyan ng malisya. Ano pong pinagtutulungan ninyo na trabaho, sir? Duktong-duktong talaga, mga kababayan, no? Alam mo yung yung hinimay-himay. Paliwanag to death ba? Ika nga. O, tuloy. Pero lahi ang kontra sa politika ug lahi ang traidor. Magkaiba daw po, mga kababayan, ang kalaban sa politika at traidor. Okay. Lahi ang kontra sa politika o ang traidor. Baka yan ang po ang mga naririnig niyang mga sabi-sabi ngayon sa kanya ng kanyang mga kababayan dyan sa Bukidnon at unang publiko. Ayan, mga kababayan. Baka yan ang naririnig niya, no? Traidor ka, Migs! Oh, diba? Dumikit ka sa mga Duterte, tinulungan ka ng mga Duterte, traidor ka, Migs. Oh, diba? Ganon ba, diba? Mga kababayan. Tapos, ano pa nga isang sinabi niya? Kalaban sa politika at traidor. Oh, so, parang pinapalabas nitong si Senator Mig Zubiri, mga kababayan, na wala sa kanya yung dalawa na yan. Wala siya dyan. Kayo, mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Baka yan siguro ang mga narinig niya kasi. Kinakalaban mo na ang mga Duterte, Nigs, traidor ka, ayan, mga ganon, di ba? Yung dalawa na yan. Kasi nabanggit niya dyan O, tuloy. Ug lahi ang traidor. Katong nisaad pero nagtalikod sa panahon na kinahanglan ng barugan ang ilang gisulti, mao ka na ang bugat. Katong Senate President pa ko, naay mga kauban ako na nitanaw diretso sa akong mga mata ug nisaad ka na ako. Ayan. Nung Senate President pa lang daw siya, mga kababayan, mayroon daw mga senador na mga nangako sa kanya. Tumingin daw sa mata niya, harap-harapan at nangako sa kanya. Ayan, okay? Malalim na Bisaya yun. Tuloy. Apil usab sa katong akong birthday celebration sa Bukidnon. O kasama daw po doon sa birthday celebration sa Bukidnon. Yatong 2024 na Ben and Ben concert. Yung Ben and Ben concert noong 2024. Ito sa atong stadium sa Malaybalay. Sa stadium sa Malaybalay, Bukidnon. Napagani dito nag-ingon, hantod sa kamatayon ang akong suporta kay Senator Mig Zubiri. Ayan, meron pa daw nagsabi, hanggang sa kamatayan ang aking suporta kay Mig Zubiri. Ayan.
Meron daw nasabing ganyan. Ano, na politiko, siguro mga tao rin siguro na mga dikit sa kanila na ngayon bumaliktad na, nainis na sa kanya. Tuloy. Napay nagsulti na he's the best Senate President ever. Pero wala pa gani tulo ka semana. Oh. Pero meron pa daw nagsabi na siya ang pinaka-the best na Senate President. Pero wala pa daw 3 linggo, o ito tuloy, Midiya na sila kanako. umalis na sila sa akin. Iniwan nila ako. Ayan. Ni Saad man ang ako amigo, ako kumpadre na si Bato de la Rosa. Yan. Nangako ang aking kaibigan at ang aking kumpadre na si Bato de la Rosa. Ala, binanggit na, pinangalanan si Bato, mga kababayan. Hindi lang si Bato yan, mga kababayan ha. Tandaan nyo, hindi lang si Bato kasi 4 yan eh. Na senador eh. Isaad po ang akong amigo na Senator Bongo. Ayan, pati si Bongo. Nangako din daw po sa kanya. O, di ba? 2 na. Bisa gani si Senator Amy Marcos, ni Saad po. Si Amy Marcos din daw po. Nangako na susuportahan siya. Ayan, nako. Away na to. Nag-name drop na, mga kababayan. Pero ang tinuod, kung wala kong gibiya sa aupat at that time, dili ko matangtang isip Senate President. Wala siyang nasabing ika-4, mga kababayan ha. Pero nasabi niya po dito sa video na kung hindi daw po siya iniwan nitong 4, hindi siya matanggal sa pagka-Senate President. So, nagdadamdam pala itong mamang ito, guys. May hinanakit si Kuya. Ha? May hinanakit? Malay mo, sir. Baka yung 4 na yan, natunugan ka na dumidikit ka na sa mga nasa listahan ko, no? Ayan, ha? Kaya itong 4 na mayroong prinsipyo, iniwan ka. Hindi ka na nagustuhan ng pamumuno mo sa pagiging Senate President kasi baka napapalapit ka na sa mga bangag. Siyempre, pag Senate President, liligawan yan talaga ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Para mahawakan sa liig. Di ba? Hawakan sa liig. Siyempre, ang mga paambun yan. Ako po, posibleng wala. Trabaho yan eh. Di ba? Baka lang natutulugan itong 4 na ito. Itong 4, Duterte talaga ito eh. Kahit pa ako, medyo tagilid ako dyan kay Amy. Tagilid talaga ako dyan eh. Nagustuhan lang natin yung mga sinabi niya. Dami niyang mga pasabog. Pero ang hirap pong ibalik ang tiwala sa mga Marcos. Pasensya na Senator Amy ang hirap talaga. Okay, ito, tuloy. Okay na, Tino. Kaya napili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabilin sa akong grupo. Kung wala sila nagbiyak sa ako, atong upang si Amy, Bato, Bongo, umbisan na ni si Robin Padilla. Ayun, lumabas na ang ika-4 na pangalan, mga kababayan. Robin Padilla. Kung hindi daw talaga sa iniwan nitong 4 na ito, ay hindi siya matatanggal po sa pagka-Senate President. Nagdadamdam nga itong kuya. May dinaramdam pala. Hindi niya po alam yung salita ng Diyos na dapat nagpapatawad ka, di ba, mga kababayan? At hayaan mo na dumating sa iyo yung kapalaran na yan kasi tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Kaso dinamdam niya po mga kababayan leche ang 4 na yan.